Nahulog naman sa gilid ng kalsada ang isang dump truck sa Limay, Bataan kung saan dalawa ang sugatan. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Aksidente nahulog ang isang dump truck sa gilid ng karsada kung saan dalawa ang napaulat na sugatan sa Roman Highway, Barangay Alangan, Limay, Bataan, alas 8:40 kagabi. Batay sa sinugong investigasyon at kuha ng CCTV ng Limay Command Center, ang nasabing dump truck na kargado ng mga sako ng trigo na minamaneho ng 34 anyos na residente ng Valenzuela City at may sakay itong isa pa ay bumabagtas sila sa naturang karsada patungong Hilaga ng Balanga City, Bataan. Pagsapit sa pababang bahagi ng karsada, nawala ng control ang driver dahilan upang kumabig ang kanilang truck at mahulog sa malalim na gilid ng karsada. Dahil dito, nagtamo ng mga di matukoy na halaga ng pinsala ang sasakyan habang nasugatan naman ang driver at sakay nito. Agad silang dinala ng 5 rescue personnel sa Balanga General Hospital para sa agarang gamutan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napasa kamay na ng otoridad ay isang 19 na taong gulang na binata na wanted sa kasong panggagahasa sa Pampanga. Ang suspect ay naaresto dito sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Mapanas, kung saan ayon sa report ng PNP, residente mismo ito dito sa lalawigan ng Northern Samar sa nasabing bayan ng Mapanas. Naaresto ito ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company at ng pinagsanib ng pwersa ng Purak MPS Station 3 and 4 ng Angeles City Police Station, 801st Regional Mobile Force Battalion, Mapanas Police at Provincial Intelligence Unit. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Liam, 19 na taong gulang, isa itong magsasaka, residente na naturang bayan. Mayroong warrant of arrest na nasabing akusado sa kasong statutory rape mula sa Regional Trial Court, 3rd Judicial Region Branch 61, Angeles City, Pampanga noong Oktubre 9 noong nakaraang taon. Nagkaroon ng surveillance ang otoridad at nang makumpirma, agad na ikinasang operasyon at naaresto ang nasabing akusado. Kasalukuyan muna itong nakapit sa Mapanas Municipal Police Station habang hinihintay ang kanyang turnover doon naman sa korte ng Pampanga. Tiniyak ngayon ng PNP na mapapanagot ang mga taong may kinakaharap na kaso. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Shane Galit, bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 11 o DSWD-11 na may nakalaang ayuda para sa mga driver na apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay DSWD-11 Regional Director Roelio Aradanas, aabot sa 5,000 pesos ang tulong pinansyal na ipagkakaloob sa mga driver ng Public Utility Vehicles o PUVs, kabilang ang mga miyembro ng TUDA, taxi drivers, jeepney drivers at maging ang mga food delivery service drivers. Sinabi ng opisyal na inaasahang may papamahagi ang ayuda sa Davao Region sa lalong madaling panahon kasunod ng rollout ito sa National Capital Region. Dagdag pa ni Aradanas, nakatagda siya may pagpulong sa mga kinatawan ng Land Transportation Office o LTO Regional 11, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Regional 11 at Department of Transportation o DOTR upang matiyak ang maayos at sistematikong distribusyon na nasabing ayuda. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga driver sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Kalasyaw, Pangasinan Police Station ng isang 48 anyos na lalaki, may asawa, residente ng Barangay San Miguel sa nabanggit na bayan, matapos makumpiska rito ang isang improvised shotgun at pinatuyong dahon ng marijuana. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr., nagkasa ng operasyon ang kanyang mga tauhan alas 2 ng madaling araw sa Barangay Poblasyon. Ipagtagpo ang suspek sa pulis na nagkunyaring bayar ng baril at pagdating sa lugar agad itong
inaresto at nakumpiskang isang improvised shotgun na may isang bala. Nang i-body search, nasamsam pa sa suspek ang isang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 7.34 grams na may street drug price na 880 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.